Blessed morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo muli nagkasama-sama sa salita ng buhay. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po binigyan muli ng panibagong araw ng Panginoon. Tayo po ginising muli ni Lord. Amen. Kaya good morning po sa lahat po ng mga FIBA pastors na nakatune in po ngayong umaga. Ganon din po sa mga church members na nakatune in ngayon sa salita ng buhay. At ganon din sa mga newcomers po na nanonood at patuloy na sumusuporta sa salita ng buhay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal para sa ating gawain po na ito. Tayo po ipagpalain po ng Diyos sa ngayong araw na to. At especially sa lahat sa mga estudyante na nakatune in, sa mga nagtatrabaho po, ay salamat po sa Panginoon dahil ako po ay inyong sinamahan muli sa salita ng buhay. Ako nga po pala si Pastor Samuel Cornel ng Living Water Bible Baptist Church. Imo, salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa gawain po ng Panginoon sa salita ng buhay. At higit sa lahat, happy birthday po sa mga may kaarawan ngayong araw na ito. Nanawa po kayo pagpapalain ng Panginoon. At higit sa lahat, sa mga may anniversary, sa kanilang mga wedding anniversary, salamat po. Ako po ay nakikibati po sa inyo na kayo po ay pagpalain lalo ng Panginoon. Amen. At ganun din po, di na po tayo papakatagal. Kaya alam ko po, excited na po ang lahat. Kasi alam ko po busy. Dahil itong week na to talaga napaka-busy po talaga eh. No, kaya kailangan po natin na magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang ating kasama. At tayo po ay gabayan ng Panginoon sa salita ng ating pag-aaralan ngayong umaga nito. Kaya sige po, ako po inyong samahan. Buksan po ang ating Bible. Kung may mga Bible po kayo, let's open the Bible sa Book of John, chapter 5, verse 1 to 9. And tatalon lang po tayo sa verse 14. Amen? Okay, babasahin ko na lang po at ako po susundan nyo na lang po sa inyong mga Bible. Ito po sabi po ng Biblia, John chapter 5, verse 1 to 9 and 14. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whosoever disease he had. And certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Verse 8, Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Verse 14, After Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come into thee. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos naman na nasa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, maraming salamat po muli sa umagang ito na ipinagkaroon ni Lord sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa inyong salita na kami po ay inyong samahan. Panginoon, ipaunawaan niyo, Lord, sa amin ang gusto niyo pong instruction. Let your Holy Spirit guide us, Panginoon. And ako po ay gamitin ninyo, Panginoon, na instrumento para sa inyong mga anak na nakatune in ngayon sa salita ng buhay. Kaya maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. Walang sawang patuloy na kami po binibigyan ng encouragement. Despite of many problems na dumating sa amin, nandiyan pa rin, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. At ito po ang aming kailangan palagi, Panginoon, sa aming buhay bilang isang mananampalataya, Panginoon. Kaya binabalik ko po salamat sa matamis sa ni Kristo Jesus, sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya ang topic ko po for this morning is about manifesting the loving mercy of God. Amen. Manifesting the loving mercy of God. Amen. Kaya itong background po natin mga minamahal, according sa John chapter 5, na pinapakita po sa atin dito ng Panginoon, na mayroong isang, si Jesus Christ po ay pumunta sa isang lugar, doon sa lugar ng Bethesda, which is sa lugar po ito ng Jerusalem, na makikita po natin na na may mga tao sa lugar po na ito, according sa verse 3, may mga iba't ibang uring sakit. Na tayo po ay, nandito po si Jesus Christ, na sa lugar po ng Bethesda, na naobserbahan nyo po mga kapatid na marami pong sakit.
dito sa lugar na ito, no? According sa verse 3, in this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Dito po sa loob ng Bethesda po, meron po kasing pool na dito po nag-gather lahat ng mga may sakit, na kung sino po ang madadatnan ng angel of the Lord. Sa verse 4, for an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water, and whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Amen. Ibig sabihin po itong mga taong ito na pumunta sa Bethesda, okay po, at na pumupunta po dyan yung angel of the Lord, dinagalaw po yung pool, okay, kahit ano, basta pag gumalaw po yung pool, lahat po ng, kung sino po yung una na tao na may sakit, okay po, siya po yung unang gagaling. Okay po, no, maliwanag po, no, Jesus Christ po, pumunta po dito sa lugar na to, sa lugar ng Bethesda, na nakita niya na maraming uri ng sakit. Amen. Kaya tayo bilang sa Kristyano din, nadami rin nating sakit eh. No? Ang dami nating sakit sa bulsa, may sakit sa karamdaman talaga, no? May sakit sa pamilya. Pero, sino kailangan natin dyan, mga maynaman, no? Kundi ang Panginoon. Amen. According sa verse 5, okay, na-obserbahan ng Panginoon na mayroong isang tao dito, no? According sa verse 5, and a certain man was there which had infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, wilt thou be made whole? Kaya sabi ng Panginoon, nakita niya isang tao, okay, nakita niya isang tao na nakahiga doon, malapit sa pool, almost 38 years. Amen? Kaya number one point ko na na-observehan ko, manifest the loving mercy of God is, our true God sees our suffering. Amen? Our true God sees our suffering. Amen? Nakikita ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Amen? Tandaan po natin, iba't iba po ang struggles ng bawat buhay ng isang Kristiyano. Amen? Bilang anak ng Panginoon, marami po talaga tayong pagdadaanan. Okay? Marami po talaga tayong kanya-kanyang phases. Okay? Na hinaharap. Okay? Pero salamat po sa Panginoon, nakikita po ng Diyos yan. Yung inyong pag-suffering. Amen? Kita po ng Bible, according sa verse 5, na itong taong ito, 38 years yung tiniis. Yung sakit na ito. No? 38 years yung tiniis yan. Nag-stay siya doon, walang tumutulong sa kanya. Amen? Tandaan natin mga minamahal, wala talaga tutulong sa atin. Amen? Wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon lamang. Amen po, no? God is our sources of strength. God is our sources of our needs in our life. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, pag wala ka sa Panginoon, hindi natin kaya pag wala sa Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tayo sa buhay natin, meron tayong mga pinagdadaanan, katulad po ng struggle sa buhay. Physical condition. Okay po? Family problem. Financial struggle. Spiritual struggle. Amen? Nakikita po ng Diyos yan. Kung meron po kayong mga sufferings po na nararamdaman, meron po kayong malubhang sakit. Okay? Meron kayong problema sa pamilya. Meron kayong financial problem. Spiritual problem, mga minamahal. Kita po ng Diyos po lahat yan. Amen? Wala po tayong malilihim sa Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, tayo bilang anak ng Diyos, gusto ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Amen? Lahat po tayo gusto natin gumaling. Gusto natin gumaling sa kung meron naman tayong nararamdaman, meron tayong mini-maintenance, meron tayong ginagamot sa ating pamilya, di ba? Lahat natin gusto natin magkaroon ng kaginawaan. Amen po, no? In our life, gusto natin maging smooth, di ba po? Na tayo bilang isang anak ng Panginoon, gusto natin, Lord, tulungan mo ako na gusto ko talagang gumaling. Okay, gusto ko po maging maayos ang aking pamilya, yung aking financial. Amen? At ang Diyos alam niya yan. Amen? Kaya sabi ng verse 6, no? When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time, in that case, he said unto him, wilt thou be made whole? Gusto mo bang gumaling? Kayo po mga minamahal, gusto nyo bang gumaling sa mga sufferings na meron kayo? Amen? Tanong ni Jesus Christ yun. Anong sagot mo? O pag tinanong ka ng Panginoon, ngayon, di ba? Tinatanong ka ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang makalagpas sa mga problema mo? Gusto mo bang maging maayos ang solusyon ng buhay mo? Na ako,
Amen, mga kapatid, no? Lahat ng tao, even Christians, especially Christians, tayo po, gusto natin makalagpas sa mga sufferings natin. Amen? Our true God sees our suffering. Okay? Kaya anong kailangan natin gawin? Mga minamahal, according sa verse 7. Okay? Anong sagot ng lalaki? Okay, kay Jesus. Okay, sabi ng Panginoon, the impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another step it down before me. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, wala po talagang tao na magkikare sa atin. Amen? Walang tao na pwedeng makinig sa'yo. Walang taong makakaintindi sa'yo. Amen? Wala pong makakaintindi sa atin, kundi sino na makakaintindi? Ang Panginoon. Amen? God, kaya number 2 points ko, manifesting the loving mercy of God is, tell to God all our burdens and concerns. Amen? Tell to God all our burdens and concerns. Amen? Kailangan po natin sabihin kay God lahat ng ating mga concern, lahat ng ating mga kabigatan. Amen? We need to tell to God na, Lord, pakinggan mo ko. Have mercy on me. Amen? Kaya po, hindi pwede tayo umasa sa kapitbahay natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa kapwa kapatid natin. Amen? Kundi talagang uwiyak muna tayo sa Panginoon. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Tell to God all our burdens. Sinabi ng tao ito, Lord, Sir, wala pong taong tumutulong sa akin bago man po ako dumating sa pool. Okay? Bago po dumating ako doon, meron na pong taong tumalo na. Okay? Bakit? Nakahiga siya. Okay po, mga minamahal, no? Maliwanag po, no? God will sincerely listen sa atin. Amen? God will sincerely listen sa'yo. Pag may problema tayo, hindi tayo maintindihan ng iba. Amen? Ngunit ang Diyos, maintindihan ka niya. Amen? Amen po mga minamahal. God will sincerely listen. Kaya kailangan natin mga kapatid, paingtingin natin ang ating panalangin sa Panginoon. Ang ating relationship kay God. Amen? No one cares for us. Okay? No one cares for you. Amen? Walang ibang pwedeng mag-care sa'yo unless yung kapwa Kristiyano mo. Yung kapwa na nananampalataya. Amen? Kaya bilang anak ng Diyos, mahalin natin yung ating church. Amen? We need to love our co-members of the church, co-friends in the church, co-pastors, di ba? Yung pastor mo na nagko-concern sa'yo, nire-rebuke tayo, pinapalakas tayo, ini-invite tayo palagi pag may prayer meeting, may church worship. Amen? Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, tutulungan tayo. Amen? That we can share our burden to the Lord. Amen? Kaya meron tayong prayer meeting Sa prayer meeting po, iba't iba pong uri nandyan. Amen? May mga panalangin na gusto nila magkaroon ng kagalingan sa may karamdaman. Mayroong gusto magkaroon ng trabaho. Diba? Gusto nila makatapos sila ng pag-aaral. Diba po? At ito po ay patuloy na sinasabi natin ito sa ating church. Diba po? Pakikinggan ng Panginoon. Amen? Sabay-sabay na nagpipray. Amen? Kasi kung sa labas tayo, kung sa sariling kakayanan lang natin, hindi natin kakayanin. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon dahil may mga tao na nagkikare, which is una sa lahat, si Jesus Christ. Amen? At salamat po, meron tayong church. Amen? Kaya wag natin baliwalain yung oras ng ating prayer meeting. Amen? Yung ating prayer vigil. Napaka-importante po niyan. Amen? Kasi po, bakit? Doon natin makikita na itong taong to si kapatid pala, meron pala siyang pinagdadaan, lagi mo siyang ipag-pray. Okay? Kaya salamat po sa mga members na nagpe-pray po sa kapwa nilang kamembro sa bawat simbahan. Amen? Bakit? Kasi yun po dapat ang kailangan natin gawin bilang anak ng Panginoon. Amen? Kasi kaya that's why we need to tell to God all our burdens and concerns. Amen? Kaya number 3, ano sabi ng Panginoon? Verse 8 and 9. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. And the same day was the Sabbath. Amen? Ibig sabihin po, nung nalaman na ng Panginoon
yung concern na, yung kanyang kalagayan, okay? Number 3 points ko, the manifesting the loving mercy of God is the response of God to all our concerns. Amen? Mga minamahal, sasagot ang Diyos sa lahat ng mga concern mo. Amen? Sa lahat ng mga problema mo. Bakit? Sinasabi mo sa Panginoon. Amen? Kaya sabit ng Panginoon sa kanya, sa tao ito. Diba? Tumayo ka, unin mo yung iyong higaan, at lumakad ka. Tandaan natin mga minamahal, 38 years siya nakahiga. Amen? 38 years siyang lugmok sa kahirapan ng kanyang buhay. Pero dahil meron isang Diyos na nag-concern, at sinabi niya sa Panginoon, ang sagot ng Diyos agad, ura-urada. Amen? Kaya pag tayo po pala mga minamahal, mga kapatid, no? Ang Diyos, lagi natin siyang sabihan. Yung desire ng puso mo. Okay? Basta makikita ang glorification of God, sasagutin ng Panginoong Diyos ang iyong mga pinay sa Kanya. Amen? Ano sagot ng Panginoon? So verse 9, and immediately the man was made whole and took up his bed and walked, and the same day was the Sabbath. Amen? Kaya ang Panginoon, sumagot siya. The answer to all our prayers will be granted at the right time. Amen? Bilang anak ng Panginoon, mga minamahal, may takdang oras ang Diyos sa bawat pinagpipahin natin. Amen? We need lang, magkailangan lang natin i-manifest yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal. Amen po, maliwanag po ba? Kasi gusto ng Panginoon, ikaw at ako, magpagamit tayo sa Panginoon, sumunod tayo. Despite of struggles, hindi natin kailangan tignan ang mga problemang ito. Amen? Ipagpapasa Diyos mo lahat ng problema mo. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, lumapit ka sa akin, sabihin mo sa akin lahat ng concern and burdens mo. And ako nang bahala sumagot niyan. Okay? Basta kalooban ko, ibibigay ko sa iyo. Amen? Kaya may mga problema tayo sa ating buhay. Amen? That's a part of life. Amen po, no? Kaya ang gusto na ng Panginoon, mamuhay tayo na maayos sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, niremind siya ng Panginoon. Dito sa verse 14, afterward, Jesus found him in the temple, and he said unto him, behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. Amen? Kaya kumbaga, sa atin bilang anak ng Panginoon, amen, we should proclaim the righteousness of God in our life. Amen? And manifest His love toward others. Walk in the newness of life. And sin no more. Amen? Huwag tayong manatili, huwag tayong mag-alaga ng kasalanan. Amen? Sa ating buhay. Hello mga Christians, believers of Christ. Amen? Dapat wala tayong inaalaga ang kasalanan sa buhay natin. Amen? Kasi hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Hindi tayo sasagutin ng Panginoon pag meron tayong mga ganitong uring inaalaga ang kasalanan sa ating buhay. Galit ng Diyos sa kasalanan. Pero mahal niya tayo kahit makasalanan tayo. Amen? God loves the sinners. But God hates the sin. Amen? Mahal niya tayo, makasalanan tayo eh. Pero ayaw ng Diyos ang kasalanan. Amen po? Ngunit, gusto ng Panginoon, lumayo tayo sa gawa ng mali. Amen? Kaya ito pong salita ng buhay, itong ating pagpupunta lagi sa church, itong ating pag-Bible reading, ito po yung nakakatulong sa ating spiritual life. Amen po mga minamahal. Kaya gusto ng Panginoon, ikaw at ako, magpatuloy tayo. We should proclaim. We should obey. Amen? We should obey the promises of God, the righteousness of God. We should manifest the words of God in our life. Amen po mga minamahal. Katulad po na nangyari sa taong ito, 38 years siya nag-suffer. Pero nung nasumpungan niyang Panginoon, nasumpungin niya rin ang kasagutan na kanyang matagal na hinahanap. Amen? Kaya tayo mga kapatid, nandito tayo sa tama. Gawin natin kung ano ang tama. Sumunod na tayo. Amen? Proclaim the truth. And the truth shall make us free. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, tumuyo tayo, sumunod tayo sa righteousness ng Panginoon. Amen po mga minamahal? Kaya gusto ng Panginoon, we focus ourselves to the Lord. Amen? Focus tayo sa Kanya. Kung binigyan ka ng opportunity to serve God, to serve in your church, do it rightly. Amen? Bakit? Kasi hindi habang buhay maglilingkod ka. Amen? Pagdating mo sa langit, may reward na nakaadya na meron sa'yo na naghihintay. Amen?
Tandaan natin, mauubos ang lakas natin dito sa mundong to. Amen? Meron tayong, may piniprepare tayo. Okay, which is papunta sa langit. Yan ang ating iniintay. Amen po. Gawin natin ating best sa Panginoon. We serve to the Lord. Amen? Manifest His love. Manifest His righteousness. Amen po mga minamahal. At gusto ng Panginoon, sabihin natin lahat ng concerns natin sa Diyos. Amen? Kaya tayo bilang sa anak ng Panginoon, kung meron kayong mga pinipipray ngayon na hindi pa sinasagot ng Panginoon, hintay-hintay lang. Amen? Bakit? Tinitignan din kasi ng Diyos yung puso mo kung tama ba o hindi. Amen? That's why gusto ng Panginoon, pakorek mo muna yung puso mo. Sumunod ka muna. Amen? Magpatama ka muna. I-align mo yung righteousness sa puso mo. Ipamuhay mo sa tayo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yan kasi ang gusto ng Panginoon eh. Amen po mga minamahal. Tandaan natin ng Diyos, pinakikinggan niya tayo. Maging sincere ka lang. Amen? Be sincere. Amen? Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kaya bilang isang anak ng Panginoon, we should proclaim the righteousness of God in our life. Amen? And sin no more. Amen po. Kaya nawa mga kapatid, ito po yung nabigay sa atin ng encouragement na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen? Lumakad tayo na may kabanalan sa ating buhay. Okay, katulad ng tuntong tayo mo to, no? Itong taong ito, talagang matagal niyang nintay yung pagkakataon na makalakad. 38 years ba naman mga kapatid? Pero ngunit, salamat sa Panginoon dahil sinabi niya yung kanyang totoong kalagayan. At naniwala ako na itong taong ito, nagpatuloy siya, he profess who is Jesus Christ is. Amen? Kaya salamat po sa mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa ating sa tanang buhay. Amen? Natawa po ang ating mga concern. Lagi natin i-directa sa Panginoon. We can call to God directly. Amen po, mga minamahal. Kaya ngayon po, ngayong umaga, nawa po kayo po ay na-bless sa Santa ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa salita ng bigay niya sa atin. Let's pray. Panginoong Diyos naman sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Maraming salamat po muli sa umagang ito na pinagkaroon ni Lord sa bawat isa. Salamat Panginoon na we need to manifest your love for us, your righteousness for us, and to depart from sins, Panginoon. Lord God, tulungan niyo Lord kami na bilang anak ninyo ay gawin Lord namin kung ano po ang tama, Panginoon. Kung ano po, Panginoon, ang karapat-dapat bilang anak ninyo. At kung kami po ay nagsisilbi, Panginoon, nag-serve na kami, we give our best, Panginoon. At talagang wala kaming kasalanan na tinatago sa aming buhay. Dahil ito po ay ayaw ninyo, Panginoon. Ngunit, Panginoon, tulungan niyo, Lord, kami. Kung meron kami mga problema, meron kaming kabigatan na pinapasan, meron kaming mga suliranin na hindi namin, Lord, masolusyonan. Lord, kayo po ang mag-guide sa amin. Binibigay, Lord, namin sa inyong mga kamay ang aming mga hinaing sa aming buhay. Patawad, Panginoon, kung meron kaming mga kasalanan na nakatago sa aming puso. Ito po, Panginoon, ay linisin ninyo. Ito po ay kunin ninyo, Panginoon, at tandaan namin itong bitawan, Panginoon, para kami po ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa inyong gawain. Patawad, Panginoon, kung meron kami mga kakulangan sa kahinaan, Panginoon. Tulungan niyo, Lord, kami, palakasin mo puli ang aming pananampalataya sa inyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na mapagbigay. Kayo ang Diyos na magpapatawad. Kayo ang Diyos na aming sandigan pag kami po ay nanghihina, Panginoon. Kaya Lord God, patuloy Lord kaming hawak, Panginoon. Patuloy niyo Lord kaming yakapin, Panginoon, ang inyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita namin na tungayan ngayong umagang ito. I-bless you, Lord, ang bawat isa sa kanilang mga gagawin hanggang sa mga susunod na linggo, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, kayo pulo ng aming kasama, Panginoon. I-bless you po, Panginoon, ang araw na to, na kay Lord lamang ang siyang may taas sa bawat gagawin ng inyong mga anak. At higit sa lahat, Panginoon, I pray for the peace of Jerusalem. Nanawa po, Panginoon, tulungan niyo, Lord, sila. Nanawa po, gamitin niyo, Lord, ang mga missionaries na nag-alay sa inyo, na ma-reach out din, Panginoon, ng mga Hudyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. I-bless you po ang bawat isa sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, sa kanilang pagpasok sa opisina, sa kanilang mga workers na mag-visitation,
at magba-Bible studies. Ang mga pastors na may mga errands po this day, ay kayo Lord ang maggabay, Panginoon, sa kanila. Kaya binabalik ko po pa po salamat sa matamis sa ni Kristo Jesus na Mesaya ng Israel. Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras. Ito po, kahit nawa po kayo po pinagpala ng Panginoon sa salita ng Diyos. Amen. Na i-claim natin po we need to manifest the loving mercy of God sa ating buhay. Hanggang sa muli po mga minamahal, may the Lord God bless you po sa lahat po ninyong mga lakad, and see you all susunod po na sa salita ng buhay. God bless po.